Pero wag natin ugaliin na kumbaga masaya lang tayo sa umuwi. Siyempre kahit pa paano, kung nandito na rin naman tayo, mangarap tayo na manalo. Okay nga to, may hobby tayo, pampahaba ng buhay. Baka naman mapadali tayo kung puro talo. Yan, pero Sir Mark, ikaw po, tingin mo anong pinakang importante sa pagkakalapati? Para sa akin, ang pinaka-importante sa pagkakalapati is yung talagang gusto mo. Kumbaga, passion mo, hindi yung sumasabay ka lang doon sa, dahil nauuso to. Mahirap kasi kumbaga, pagka gusto mo yung ginagawa mo, paulit-ulit mo siyang ginagawa, kahit nakakapagod sa tingin ng iba, ikaw hindi ka mapapagod. Bali ikaw, para sa'yo, masaya ka. Kasi yun yan, gusto mo yung ginagawa mo, di ba? Yun yung unang palagay ko pinaka mahalaga na sa pagkakalapati natin. Tapos pangalawa, dapat meron kang oras. Tsaka kumbaga yung pera. Bakit ko nasabi? Kasi yung time, kung hindi ka makakapag-google ng time sa pag-aalaga ng ibon, malaki yung chance na hindi ka manalo. Kasi observation, pagpo-pointing, tamang pagpapatuka, kung hindi mo yung may execute ng lahat dahil wala kang oras, siguro better kung may breeder ka naman o maglaro ka na lang muna sa OLR. Kasi pangalawa yung sa paglo-load, di ba? Mahirap. Then kaya ko naman sinabi na pera, hindi ko naman sinasabing maging mayaman ka. Or kasi sa pag-iibon, maraming gastusin eh. Opo. Unang yung laging i-consider pagka pinasok nyo to is paano nyo masusustain pang matagalan. Hindi yung dahil, hindi, ganito lang yung mura. Paano sa mga susunod, di ba? Oo nga naman. Halimbawa, nagkaroon ka ng pamilya o something. Unahin mo ba naman yung gasto sa kalapate sa pamilya mo? Oo nga. Tsaka, yung sa pagpuputap or pag-i-invest ng mga breeders, siyempre, nandun tayo sa kaya nating makuha yung mga ganon sa pakikisama. Pero, siyempre, nakakaya naman yun at the first place, di ba? Kahit pa paano, galiin natin na mag-ipon tayo, gumastos, ganon. Kumbaga, wag natin, darating yung time na mabibigyan tayo ng GB. Sobrang swerte natin pagka ganon. Ibig sabihin, maluwag sa yung loob ng pansure na binisita mo. Pero, malalaman mo yun pagka nandun ka sa mismong gastos, sabi mo, ibibigay ko to, pero yung preparation mo sa pag-breed, yung gastos mo sa pagpapatuka, tapos yung mga vitamins na sinusubo mo, para kahit pa paano, abutan mo, yun yung ganun ganun yung sa akin Kaya importante, time and money sa akin. Tapos, sumunod doon, masasabi ko, yung discipline. Discipline in a way na, ano yung discipline na lalaruin nyo? Okay. Kasi mayroong short, may middle, or long. So, bago ka makapag-decide ng discipline na lalaruin mo, consider mo yung time na yung availability ng time mo. Halimbawa, bumili ka ng ibon, pang mabilisan, pero napasok ka ng 8 to 5. Para sa akin, talo ka na nun. Kasi yung mga kalaban mo, nagpo-pointing na sila ng mga alauna, alas 2. Papatuka, ikaw magpapatuka ka. Pag uwi mo pa lang, ganyan. Tapos, sila maraming time para mag-toss, magkaroon ng sariling daan yung ibon nila. Kumbaga, breakaway ng ibon. Ikaw, nasa office ka, nagtatrabaho ka. O kaya, nasa factory ka, nagtatrabaho ka. Diba? So, kung napili mo na yung discipline na lalaruin mo, make sure, kaya nung supportan yung time, yung availability ng time mo. Para that way, hindi ka naman lagi puro gulo. Para kahit pa paano, medyo kumukurot-kurot tayo. Ganon. Then, tsaka doon papasok yung, nakapili ka na ng discipline na lalaroin mo. Tsaka doon papasok yung pag-acquire ng tamang bloodline. So, sa bloodline, halimbawa, nag-ano ka ng long or middle, siyempre, ang pagtatanungan mo niyan, yung mga pan-shear na talagang nananalo or kahit pa paano, hindi nawawala. Tapos, yun, kausapin mo sila, tanong mo kung magkano yung presyo or something. Then,
Ang pinaka-importante, pagka nandun ka na sa point na naghahanap ka na ng ibon or nabibili, pakiusapan mo yung bibilang mo na pan-shear. Kasi napaka-importante na hindi lang ibon yung makuha mo. Dapat kahit pa paano, may share nila yung sistema na Okay. tinatawag. Kasi isa yun parang napansin ko, hindi naman sa lahat ng panahon, bloodline na nagdadala. Kahit pa paano yung sistema, napaka-importante nun, yung timing ng mga isinusubo mo, yung araw or something na dapat mong ganito ibigay mo, ipainom mo, yun. Marami namang pan-shear na pag nakita naman nila yung naposigido ka manalo or posigido ka lumaban, lumaro, lalo na sa mga magagaling o mga veterans, tutulungan ka niya. Kasi lahat naman ng pan-shear, medyo yung iba suplado, something, iba talagang accommodating. Lahat naman yan, madali, basta tamang pakiusap lang, mahuli mo mga bawat kiliti ng pan-shear. May kanya-kanyang kiliti ang mga yan. So, para sa akin, yun yung sumunod pagkatapos ng bloodline. Yun, maraming salamat sir. Sir Mark, gaano kasaya po ba sir sa pagkakalapati? Actually, sobrang saya. Kasi ako, tulad ko, pangatlong taon ko na siyang naglalaro, pero pag dumadating yung ibon ko na umuwi galing malayo, iba yung pakiramdam. Doon nandun yung talagang kakabahan ka kasi hindi mo na alam ano mangyayari sa kanila. Ngayon, pagka halimbawa nakita mo sila umuwi, masigla o something, nakakawala ng bago, ganyan. Lalo na pag nanalo. So, yung libangan na to, talagang nakakatulong kahit pa paano na maboost yung ano natin. Yung ako mawala lahat ng, hindi naman lahat ng problema. May isang tabi mo lang yung problema. Pero wag natin ugaliin na kumaga masaya lang tayo sa umuwi. Siyempre kahit pa paano, kung nandito na rin naman tayo, mangarap tayo na manalo. Kasi okay nga ito, may hobby tayo, pampahaba ng buhay. Baka naman mapadali tayo kung puro talo. Diba? Tama naman. Kumbaga, pag nangarap ka din, taasan mo na. Manalo ka. Kung kaya mo manalo ka. Tapos, wag puro dasal. Kasi, lahat tayo ng pan-shear, halos isa lang ang dasal natin. Umuwi, manalo. Nandun na yun. Talagang lahat naman tayo, mahal tayo ng Panginoon. Pero hindi sapat yung dasal, dapat samahan mo ng sipag tsaka tiyaga. Kumbaga, tikilusan mo rin. Yun, tama naman. Hindi naman pwede na puro dasal ka, pero yung iba, na nagtotos na, nagmimitos na, naglo-low-fly, nagpo-force-fly, handang mangitim, tanghalin ka pa para lang tumibay yung ibon. Pero ikaw, dadasal ka nga, bali wala naman sa ibon, tsaka mo lang naisipan, di ba? Dapat sipag at saka din. Tsaka sacrifice, yan. Yun lang. Yun, maraming salamat sir. Muli, ako nga pala si Mark Caneliat, Pigeon Pan-shear ng Barangay Palo Alto, Calamba, Laguna. I love this game. Yun, maraming salamat sa solid yung suporta mga kaibon. At siyempre Sir Mark, maraming salamat din po sa pag-unlock na mga pag-love visit sa'yo. At yun sir, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan. Sige. Unang-una shoutout ko yung asawa ko sa pagsuporta sa hobby. Biyanan ko, shoutout ko. Ito. Sama natin si Tyron. Siya yung tumutulong din sa akin minsan para pag wala ako, na papakausapan ko magpatungo. Tapos, yung dalawang mentor ko, sobrang pasasalamat ko dyan. Unang-una si Boss Nelson Anwa, shoutout sa'yo. Siya yung unang-unang nagsuro sa akin magsistema, mag-ibo. Kaya, tapos nakakakuha din ako sa kanya ng mga maayos na ibon, which is nilalaro sa South. Then, pangalawa, si Boss Jim Lanto. Sir, shoutout sa'yo. Napakalaki din ng naitulong yan. Kumbaga, halos pareha sila ng ginagawa ni Boss Nelson. Pina-play ko lang, pinag-combine ko. Tapos, yun yung naging resulta. Kaya tayo nanalo. And then, shoutout na rin pala sa Team Sirang Lupa. Sa inyong lahat dyan, hindi ko na kayo isa-isahin kasi marami tayo. Good luck sa mga susunod nating lap sa karera. Sana galingan pa natin.
Then, yung gumawa pala ng loft ko, sir, shoutout sa'yo. Si Sir Andrew Santiago. Kung gusto nyo magpagawa ng loft sa kanya, PM nyo lang siya. Ibigay na lang ni Sir Arturo yung ano niya, yung private account niya. Tapos, malagay ko, yun na. Salamat sa lahat. Sa pagkakalapate, enjoy lang natin. Manalo matalo, tuloy lang, walang susunod. Yon, shoutout sa inyo lahat at syempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong palok visit sa yon. Keep watching and God bless you all. Thank you.